Hello Aries, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, so sa kasalukuyan, as usual, tayo ay naka-live. Naka-live na naman tayo sa YT. But anyway, Aries, December 2023. Anong maiwan natin para sa mga Aries? Message? Hello kay Miss Macelia. Start na po tayo for December. Salamat po sa pagpasok sa ating live. Pagkatapos nito, meron tayong break. Ayan, may bumagsak na. Tutugon ako ng ilang questions. The six of Swords ay narito. Add pa tayo para sa mga Aries. December 2023. Seven of Cups. Aries, December. Six of Wands, reverse. So, pa isa-isa. Will be quick sa ating reading ngayon. Yung pinaka-exact message ang hihingin natin para sa inyo. Ngayong huling buwan ng taon, December 2023, the King of Wands ay narito. Aries, why I am getting a message na dito sa inyong baraha. Patuloy ang pagiging productive, busy nyo, ang daming ganap, ang daming yung ginagawa, busy. Kasi andito rin yung motivation and yung inspiration na magpaka-busy, motivated kayo na magpuyat or tapusin ang trabaho. Parang motivated kasi ito na, no? Magtatapos na ang taon, so ibibigay nyo na ang inyong all, ang inyong lahat ng makakaya. Or talagang merong pag-angat ng ilang gawain, responsibilities na very normal, 'di ba? The Six of Swords, 6 and 6, Six of Wands. So, andito talaga sa inyong mga daily work routine, sa inyong mga pang-araw-araw na serbisyo, trabaho ang inyong atensyon. Possibly for some, merong pag-travel, may movement, umaangat yung eagerness na meron kayong makitang movement. Or maybe isang indication kasi ito dahil sobrang busy sa work, alam nyo naman sa inyong mga sarili na deserve nyo rin ito, ang mag-travel. It doesn't matter kung ito po ay long or short trips, para kahit paano ay makapagpahinga, nang makahinga dito sa ilang hinaharap nyo, patuloy nyong hinaharap kahit ito na nga, last month of the year na tayo, pero push pa rin ang umaangat sa inyo. At, ito, other indication, the Six of Wands. This one is in reverse, something personal. Okay, meron kayong kakaharapin na celebration na malapit sa inyong mga puso. Personal celebration ito, in short. Kung saan, mapupuno kayo nung kakontentuhan, nung contentment and happiness na timely. Dahil ito na nga, huling buwan. Mas maiisip nyo, mas makikita nyo itong ilang bagay na inyong pinaghirapan ay meron ng resulta. Guys, ang tanging maiwan lang po every time ng baraha ay yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kaharapin, okay? Pero yung resulta, kahit na umangat dito, yung success, to be honest, andito yun sa paraan na kung saan, andito yung contentment. Gaano man po yan kabongga, kalaki or kaliit, okay? Pero, sa huli, wala po sa mga baraha ang inyong success. Yung celebration na ito. Everything's still up to you, Aries, at the end of the day, okay? So, kung alam nyo naman na nag-push kayo talaga, andito yun eh, yung inat, yung inspirasyon, yung motivation, then ito, i-claim na natin na merong something personal celebration or ganap kung saan aangat yung fulfillment. This is something achievement kasi. Something na pinaghirapan. Okay? So, ang daming ganap eh. Merong connection mari sa familia or personal relationship. May ilang invites, party invites, reunions, na very, ito na. Timely nga po dahil nasa holiday, Christmas season na tayo. Pero this would be something na, or somewhere na, kung saan magiging masaya. Merong celebration na ang ganda. Para sa inyo, ngayong buwan, December 2023, Aries.
Hi Taurus, December 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward sa ating reading ngayon. Tayo po ay naka-live rin. Live na live sa ating YT today. Anyway, highway, start na tayo para sa mga Taurus, December 2023. Ano maiwan natin para sa kanila? Taurus, December 2023, message. December 2023. Ayan, meron na agad. Bumagsak dito. Taurus. Taurus, December 2023. Ayan, may ilang cards na bumagsak. Uy, the Chariot ay narito. The King of Wands. This one is in reverse. Knight of Cups. The Seven of Pentacles. And the Fool. Okay. Merong parating, merong something, maaring ito ay hindi man something valuable or merong halaga. Maaring ito isang present, or presensya ng isang tao. Merong darating sa inyong buhay. Again, maaring ito po ay isang bagay, isang tao, isang balita. Last December. Maaring ito ay isang regalo. Knight of Cups ay narito. The Chariot, merong direksyon. Papatungo ito sa'yo. Or maybe isang indikasyon rin na merong, maaring isang, gift of travel or travel, talaga blessing of travel. Okay, pero other messages, this is a general message guys, just only take what resonates po, pero, Seven of Pentacles reverse, the Fool ay narito, magkatabi sila. Maybe isang indication nito when it comes to your finances, financial sector, hindi po isang financial advisor ang Moonchild, pero, this time, bago pa man matapos ang taon, pinapaalalahanan kayo ng cards, Taurus, na ito, i-review, i-reassess, i-re-evaluate kung paano nyo pinangahawakan ang inyong money, ang inyong income, ang inyong wealth. Kasi the Fool, isang indication nito na maaring merong tendency, okay, na magmadali kayo, na hindi nyo masyadong pag-isipan ng isang bagay. Lalo pa kung andito yung excitements. Kasi you will be ready. Hindi pa man pumapasok ang bagong taon, but you will be ready. I feel lang dito yung ready to take on adventure. Kaya na-mention ko yung travel. Parang ready kayo to move forward, to move on. Tapusin na ang 2023. Ready na kayo for 2024. Pero, maiwan ko dito, especially if ever mag-highlight rin for some of yung usaping pera. This is not the best month na mag-invest sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang, ayan, yung ilang nauso na ngayon ng mga investment about money, guys. Again, hindi po isang financial advisor ang Moonchild, pero kung aking i-relate ito astrologically, this December kasi, eto na, meron na naman tayong retrograde phase, which is planet Mercury, ay mag-retrograde na naman. Mercury is the planet of communication. So, maaaring magkaroon ng miscommunication, magkaroon ng ilang glitches, maaaring hindi nyo makita ang buong detalye. Kaya maiwan kong not the best time to invest into something. Lalo pa kung meron ditong involved na pera. Okay, alalay lang sa part na yon. Again, pero hindi ko iniiwan na hindi magiging okay. Yung halimbawa merong negosyo. Wag lang muna ngayong December. Kasi tayo ay December gabay, wag rin madaliin. Especially, sobrang nakarelate ito, sabi kong astrologically speaking, may ilang glitches na ayaw natin. Take it easy, kahit andito yung excitement, hinay-hinay, sabi ko nga, reassess, re-evaluate, pag-aralan kung kinakailangan ng mga bagay-bagay. Lalo pa, kung andito nga, meron ditong involved na hindi lang simpleng enerhiya, pero yung money, meron ditong exchange energy na pera. Ayan. Or kung nanaisin, na-mention ka na yung financial advisor, try to consult a professional, a financial advisor, para dito sa ilang pagpaplano nyo. Kung meron kayong i-invest, i-check nyo muna, pag-aralan, usisain, napakahalaga nun this month. Okay? Ano pa bang may
ano natin, reversal tayo guys, ano. So, yung na-mention kong travel or merong parating, maaring kayo yung papunta doon or kayo itong mag-prepare ng something gift, valuable gift sa ilang tao sa inyong paligid, lalo na sa inyong mga kapareha. Pamilya, the chariot ay narito. Umaangat yung emotions dito. Yung love. Patungo kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Kahit pa, syempre pa, sa realidad, yung iba, kasi andito rin yung direction ay malayo sa pamilya. Kahit over the net lang ito guys, napakalaking bagay. Marahil kayo umangat ito, I feel na malaking bagay na nakakamusta mo sila. Kahit over the net. Kasi, yung feeling nun, iba, okay? Mas mararamdaman nila yung pagpapahalaga mula sa'yo. Okay, so, ayun lang. Hinay-hinay kasi ang dami ka na parang full of, surprises, love, gifts, and direction ang buwang ito para sa inyo, Taurus. Hinay lang. Magiging exciting and fulfilling ang buwang ito. Huwag lang magmamadali. Okay? December 2023 para sa inyo, Taurus. Hello, Gemini. Ito na po ang inyong reading and let's start December 2023. Ano nga ba ang mensahe na maiwan sa iyo ng cards sa huling buwan na ito ng taon? Okay, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward sa ating reading today. Tayo po ay live ngayon sa ating YT. Okay, Gemini, kuha tayo ng pinaka-message para sa mga taong ito. Ano maiwan natin para sa kanila? Message, Gemini. 2023 December. Anong message ang maiwan natin para sa kanila? Okay, may bumabagsak dito. Gemini. Message. Okay, may ilang cards. Kulang po tayo ng pinaka-message. Maring hindi ko na po napapakita yung pag-shuffle. No worries. Kasi, sinashuffle natin maigi for Gemini. Ayan, may ilang cards na. The Sun ay narito. The Moonchild, live na live. 8 of Swords, reverse. The Ace of Swords, and the Strength card. Ooh. The Sun, Ace of Swords. Para bang, yes, last month na ito of 2023, pero parang ang dami nyo pang gustong gawin. Bigyan ng pag-aksyon, matutunan, mapuntahan. Maring hindi posible na merong travel, merong kasiyahan. The Sun, andito lang yung energy na magpatuloy. Parang, the Strength card. Ang ganda, magiging malakas. Physically, mentally, emotionally, or even pagdating sa usaping pera, karera, trabaho, maging ano pa man yan, I feel na protektado kayo sa huling buwang ito. You will be financially covered, especially kung meron kayong something na hinihintay na energy exchange. Something, meron involved dito na pera, or kung saan kayo higit na magiging malakas at masaya. Ang ganda. Sabi ko nga, meron ditong pag-angat ng protection para sa inyo. Also, you will be on the spotlight. Kasi the Sun, the Strength card, aangat ang inyong mga aura. Na ang ganda. Kung, kasi 8 of Swords, this one is in reverse. Parang mabubuhay. Sabi ko nga, mabubuhay ang inyong mga energy. Hindi na kayo magsisettle sa ilang pwedeng sabihin na nega. Kasi may pagkakataon syempre na apektuhan tayo diba? Kahit sa simpleng opinion, komento ng ilang taong wala namang ambag sa buhay natin, pero meron pa rin nasasabi, ano? Pero this time, wala nakipaki dyan. Mag-move forward kayo, lalakas kayo, paangatin nyo yan. Or maybe yan yung isang message na kailangan yung marinig, Gemini, na iwas sa ilang negativity. Kasi, Christmas, holiday season, have fun, enjoy, umiwas kayo sa ilang nega. Okay? At mag-focus kayo kasi dito sa ilang selebrasyon, meron tayong nakikitang kay ganda. If this is about your career, merong fruition, merong something bago, merong bunga. Again, kung alam niyo naman po, okay sa inyong mga sarili, na ibinigay niyo yung buong-buo nyong enerhiya, buong-buo nyong lakas sa inyong buhay paggawa. Walang imposible na meron kayong something matanggap, offer, reward, recognition, or kahit simpleng appreciation lamang ito, kung saan ang sarap sa pakiramdam. Kumbaga, fulfilling sa feeling because this is something
na pinaghirapan. Okay? If this is about love, andito yung energy, yung strength, may bagong simulain pa. Why I'm getting a message na 8? Kasi 8 of Swords. Ready na kayo to move forward or mag-stop ng isa pang hakbang. Ano daw? Mag-level up. Bagong simulain. So, why not? Makatanggap ang ilan. Kasi nga, andito yung kasiyahan. Yung strength, may pabibigay din dito. Yung kayo mismo. Hindi imposible. Pag kung ito ay about love reading, makatanggap ng love proposal, or marriage proposal for some of you. Kasi dito yung kalakasan, yung strength. Angat yung love, yung pagpapahalaga, yung enerhiya sa isa't isa. Couples in a relationship, especially kung meron na kayong ilang hirap, kumbaga meron na kayong ilang pagkakataon sa inyong relasyon na nalagpasan, ups and downs, highs and lows, then this time, pwede rin namang pag-usapan nyo na ito, Ace of Swords. Pagplanuhan nyo na ito, na magsama na kayo together sa isang bubong. Why not? Pero, ang gaan lang, ngayong December for Gemini, you will have a lot of fun and joy na very timely, or maybe isang message na mag-enjoy naman, magpahinga, mag-relax. December 2023 para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay? Cancer. December 2023, tayo nga po pala ngayon ay live na live sa ating YT. Anong maiwan natin para sa mga Cancer na maaring makapakinig nito ngayon? Para sa mga Cancer, message. Cancer, December 2023. Anong maiwan natin para sa kanila, Cancer? December 2023. Ayan. May ilang cards na dito. 6 of Swords, Reverse. 7 of Pentacles. 7 of Cups. Sama na natin ito dito sa unahan. And the Magician. So, okay. Cancer, eto hindi ko ito tatamisan, ano? Actually, ang dami pa rin ganap para sa mga Cancer. Parang dito pa rin yung pagiging higit na productive. Yung productivity, yung pagiging busy sa ilang plano nyo or ilang intention nyo na may kaugnayan sa pera, trabaho o kapareha. Unahin ko na yung 6 of Swords, Reverse, bilang ito yung umangat, ano? Katabing-katabi yung 7 of Pentacles. Maaring meron lang kahit sa simpleng tensyon kayong naramdaman or maramdaman at one point ngayong December, tayo po ay monthly tarot scope, ano, December 2023. Or actually, pwedeng naramdaman na rin ito ng ilan at one point kung saan, eto medyo mahirap ma-mention yung ilang messages, may pagkakataon na hindi natin nagugustuhan, okay? Maaring meron kasi ditong umangat na impormasyon, balita, or kahit simpleng komento na narinig nyo. At dito may pagtalikod, okay? Parang, hindi, alam nyo sa sarili nyo na hindi ito yung pagkakataon para harapin muna ito. Isang bagay na okay lang din naman. Hindi naman sa lahat ng chance ay go for the gold. I mean, pasugod. As a Cancer, papakiramdaman ang inyong mga sarili, ang inyong mga puso. Lalo pa kung narinig nyo lang ito, na impormasyon, balita, at wala pang kasiguraduhan. Maaaring ito yung mag-reflect pagdating sa inyong mga relasyon. Cancer, maging ano pa man po ang estado or relationship status nyo, single in a relationship, married, kahit sa simpleng tensyon, hindi kailangang laliman ang bawat mensahe ni Moonchild po. Ano? Pero, maybe isang indication ito na tatalikuran muna itong ilang pakiramdam na hindi okay. Hindi sa tatakbuhan nyo. Actually, may pagsubok ulit dito. Pagsubok, I mean, susubok at susubok ulit kayo, lalaban pa rin. But this time, pinapaalalahanan ka ng cards na ito yung time para pag-aralan na lang muna ang bawat detalye na pwede mong pagdaanan ngayon. Nang hindi tayo nagiging pasugod or napapangunahan ng emosyon as a Cancer, myself, ayan. Cancer sign din po ang Moonchild. Hinay lang.
Lalo pa kung hindi pa natin makita yung buong larawan. Kasi minsan, di ba, kapag meron lang tayong nagdinig, dyan, lalo pa kung hindi maganda yung sasabihin sa atin, hindi natin maiwasang pumatol, di ba? Pero, pag nilay-nilayan, iproseso sa iyong isipan. Wag mo munang, yes, sabi ko pakiramdaman, pero sana gamitin nyo rin yung inyong mga isipan. Huwag kayong pangunahan ng emosyon. Mas maging practical sa sitwasyon na ito. If ever mag-reflect man ito for you, Cancer, minsan ang hirap i-deliver yung messages, but this time kasi umaangat din for some of you yung pang long term yung mindset, yung ilang long term goals nyo. Hindi na kayo magsisettle for anything less than you deserve. So, maaaring sabi ko nga, meron kayong talikuran. Something will end to make room for something new. Paangatin nyo na dito yung alam nyong deserve nyo. Sa posisyon man ito sa trabaho o relasyon. Saan man higit na nagbibigay diin ang inyong buhay ngayon, Cancer. Mas pipiliin nyo na yung pang future. Siyempre pa, yung meron kayong future. Yung alam nyong merong mararating. May pang long term. At hindi na dito sa isang sitwasyon kung saan ay iwanan lang kayo ng pagtatanong, pag-aalala na ayaw natin. Paangatin niya dito yung katotohanan at pagtanggap ngayong buwan. The Magician is an indication na kumpleto rekado kayo, Cancer. Kahit pa kayo lang munang mag-isa. Tatayo at tatayo kayo sa inyong sariling mga paa. Magiging magical. Pipiliin nyo na maging masaya sa buwang ito. Magiging magical ang December. Kumpleto. Physically, emotionally, mentally, or even spiritually. Maybe isang message ito na huwag niyong pagdudahan itong ilang pakiramdam nyo ay parang merong kulang sa inyo. Dahil ulitin ko, kumpleto kayo. Kahit kayo lang muna. Okay? May rin dito, para bang medyo malalim ang Cancer, ano? May hugot for December. Angat yung creativity, yung pagiging madiskarte. Dito kayo higit na magiging focus or mag-iwan ng atensyon work-wise. The Magician kasi nga dito. 7 of Cups. Parang dami pa rin, sabi ko nga kanina, ang daming ganap, ang daming offers, or talagang kailangan yung tapusin yung mga responsibilities and obligations work-wise na Magician, kumpleto kayo, may iwanan nyo ito ng creativity. Matutugunan, maharap ng walang problema, mapangahawakan. Stay optimistic, Cancer. Manatiling positive sa anumang pwede nyong maramdaman. Kahit sa simpleng pakiramdam ngayong buwan. Meron at merong solusyon ng mga bagay-bagay. Hindi man agad ngayon, sabi ko nga, maaring talikuran kasi ng ilan ng isang bagay, sitwasyon, pakiramdam na mabigat eh. Isang bagay na okay lang naman. Kasi may mga laban na hindi naman agad tayo pasugod lang. Pinoproseso muna. Saka natin babalikan. Poproseso, pag-aaralan. Okay? May pag-highlight din dito ng pag-aalaga. Okay? Sa inyong katauhan. Kasi may pang long term nga eh. Long term na kayo mag-iisip kung saan meron kayong growth. Kung saan kayo lalago pa sa individual. Maparelasyon man, trabaho, o sa inyong sarili. Sa inyong mga sariling hangarin. Physically, mentally, emotionally, may pagpapalakas. May pagpapahalaga, aking ulitin. Or maybe isang message ito na priority nyo rin yung kayo, Cancer. Self-love and self-care na napakahalaga. Balance is the key here para rin sa inyo ngayong December 2023, Cancer. Hi Leo, December 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo this December, anong maiwan natin para sa kanila? Message, Leo. Anong maiwan natin? Ayan, may bumagsak na agad. Kumpol. Uy, eto hindi kailangan katakutan. The Death card ay narito. 2 of Pentacles. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Hermit. Sige, add natin itong isa pa. And 8 of Swords.
Leo, something will end to make room for something new. Maaaring meron kayong big or major decision this month kung saan maaaring ito may connection sa inyong posisyon sa trabaho o relasyon. Meron something ganap sa point na yan. You will be ready na patunguhan yung lugar kung saan andun yung higit na balance. Parang andito yung pag-inat ng inyong mga damdamin. Parang, syempre pa, hinahanap natin yung mas kalmadong lugar, yung possession, relasyon, na kalma. Kung saan, andun yung peace of mind. Or maybe isang indication ito, no matter what your relationship status, Leo, especially for some of you, na merong pinagdaanan, relationship-wise, na hindi masyadong okay, na mag-move forward na kayo. Dalawa lang to kasi Two of Pentacles ay narito again. Maaaring isa itong desisyon na inyong bubuuin. Kung saan, for some of you, just only take what resonate po, ay una, maaaring laliman nyo palalo yung connection sa bawat isa. Sa kabila ng ilang pagsubok na inyong pinagdaanan or hindi pagkakaunawaan na very, very normal sa ating buhay, or negative. Kasi nga sabi ko, hanapin nyo na yung pagkakalma. The Hermit ay narito. Alam ko, diretsahan ng mga messages ni Moonchild, pero ito yung umaangat. Parang ready na kayo for something new something different. So, for some of you naman, na kasi guys, kahit pare-pareho pa kayo ng sign, sun sign, napakalawak po ng astrolohiya. Pero, iba-iba rin tayong tinatahak. Iba-iba yung path natin. Pero kung andito kayo sa punto ng inyong buhay kung saan ay ready na kayo to move on, to move forward ng kahit kayo lang muna. Especially for couples in a relationship right now na parang hindi na ito yung nakikita nyo kayo sa isang relasyon or hindi na buo ang mga bagay-bagay. Then meron ng decision kayong mabubuusan kung saan nanaisin nyo na lang munang mapag-isa. Okay? The Death card is an indication na merong transformation, transition. Dadaan kayo sa ilang pagbabago. Ngayon pa lang, huling buwan ng taon. Pipiliin nyo na kung ano yung higit na nagmamatter para sa inyo at yung deserve nyo. Alam nyong deserve nyo. Lalo pa, December is all about fun and enjoyment diba? So, ayaw nyo nung parang pagiging negative na dito. Syempre pa, lalayo muna. Kahit sa simpleng lang to guys, hindi naman lalaliman ang bawat messages ni Moonchild. Pakakalmahin muna ang mga bagay-bagay bago kayo bubuo ng decision. Especially nga po if this is something major or big decision. Pero, as I mentioned, andito tayo sa buwan ng pagkakaunawaan pagbibigayan. Maring mabigyan naman kayo ng opportunity dito na ma-divert itong nararamdaman ng ilan para dito sa okasyon, okay? Na inyong pwedeng daluhan. O ito, yung acceptance and yung love. Or sa higit na practical, parang hindi nyo muna talaga, or maybe isang message ito, na ibabaling muna ang mga atensyon sa pagiging practical, dito sa, alam nyong may kaliwanagan right now, doon muna kayo magpo-focus. Okay? Kung saan kayo magiging masaya, mas may kalma, at iiwas sa ilang nega, or kahit sa simpleng pakiramdam or tensyon na ito, mapanghawakan, magagawa ng paraan. Okay, the Hermit, Two of Pentacles. Meron kasi kayong parang ditong pagbabalansahin between your work and your home na hindi madali, Pero ito yung higit yung tututukan this time. Ito yung papaliwanagin nyo or bibigyan nyo ng higit na liwanag para rin sa pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Lalo pa, andito na tayo sa buwan ng pagbibigayan at pagmamahalan. Okay. Why I'm getting a message na for some of you,
Yes, meron kasi kayo dito maaring makitang katotohanan eh. Kahit sa inyong mga sari-sariling pakiramdam, singles pa man, pero aangat yung kagustuhan yung matugunan kung ano yung nasa mga puso nyo. Kahit sa simpleng matatawag niyong hobby or kagustuhan niyo itong gawin, kung saan kayo higit na magiging masaya at mag-enjoy at madadivert ang inyong energy sa mas positibo, bibigyan niyo ito ng pag-aksyon. Pupuntahan niyo ito or papasyalan niyo ito kasi doon kayo magiging masaya. Susundin niyo ang inyong mga puso this December. Maging handa sa ilang transformation, transition ng buhay, patungo, palalo sa iyong growth. Ngayong December 2023, Leo. Hi Virgo, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Virgo, December 2023. Tayo nga po pala ngayon ay sinasalubong na ng mga manok. Ayan, bilang paumaga na. At tayo po ay live na live din sa ating YT. But anyway, laban natin ito for Virgo. December 2023, anong may iwan natin para sa kanila? Message, Virgo, December 2023. Ayan, may pumabagsak na dito. December 2023, okay? Virgo. December 2023 will be straightforward sa ating reading today. Guidance messages for Virgo. Ayan. Okay, isa-isahin po natin. The Six of Wands ay narito. The Eight of Cups, reverse. The Hierophant, reverse. The Four of Cups, reverse. And the Devil. Okay, ito rin. Hindi to kailangan katakutan. Ganun lang po yan kalakip na mensahe. Virgo, December 2023, unahin ko na yung Six of Wands na napakaganda when it comes to work. Work-wise, maging ano pa man ang inyong pinag-aalayan ng effort, ng tiyaga, hindi imposible ng iyong buwan. I-claim na natin ito na merong success. Merong something bunga kayo mula sa ilang efforts or tiyaga na inyong pinag-alayan, especially nitong mga nakalipas na buwan. Then this time, aangat yung honor, yung recognition, may pag-angat ng inyong mga imahe, ng inyong public image, work-wise, okay? Mapupunan na kayo. Yung inyong mga, kumbaga, ito na nga, lalo pa, especially, lalo pa, especially na, ayan, naghang na ang moon siya bilang live na live tayo. Kung alam nyo naman guys, Virgo, na ibinigay nyo lang din yung inyong best sa inyong buhay paggawa, then ito na. Walang imposible para sa inyo makatanggap ng something, achievement. Or kahit sa simpleng recognition, appreciation ito sa trabaho, aangat, may pag-angat, may pag-level up. So it could also be an offer or a promotion, i-claim na natin yan. May movement dito. May movement. May pagtaas pa, may pag-increase. So, i-claim. Ngayon pa lang. Okay. Although, guys, gaano man yan kalaki, kaliit, tayo pa rin yung magkakaiba sa realidad. Pero this is something fulfilling. Sa feeling. Dahil, sabi ko nga, pinaghirapan ito. Pinagtrabahuhan. Okay. Other messages. May pag-angat ng emotions or na may kaugnayan sa connection, family, or pagdating sa yung faith, may pagbabalik tanaw, or talagang meron kayong babalikan. In a way, ito nga, very timely, dahil andito na tayo sa holiday, Christmas season, merong magbabalik, patungo sa mga mahal, mahal sa buhay, pamilya. May pag-highlight trend sa part na yan. Kumbaga, babalikan nyo yung ilang nakagawian, or tradisyon nyo, dyan kayo, magninilay-nilay. O ibabahagi nyo itong success na ito. Isang bagay na hindi lang ikaw ang magiging masaya, pero pati ang mga mahal sa buhay. Ito lang, pinagitnaan talaga, dulo at dulo. The devil ay narito. Pero, again, hindi kailangan laliman. Meron lang maaring pagkasobra. Iwasan lang, Four of Cups reverse, isang indikasyon na may pag-angat ng emosyon. For some of you, just only take what resonate po. Iwasan lang ang mapag-isip or mapag-alala ng sobra. Na mawalan kayo ng balance na ayaw natin.
Okay? Lalo pa, kung meron kayong matanggap na something, kahit sa simpleng tensyon, opinion, komento, kumbaga, meron kayong marinig o kahit maramdaman nyo lang ito, sabi ko kasi as a Virgo, may tendency na, nagiging worrier kayo, nagiging mapag-alala sa isang sitwasyon or relasyon. So, iwas lang doon. Huwag nyo pakaisipan ito. Kasi hindi yan makakatulong. Huwag kayong magpatalo sa ilang demonyo. Ayan, the devil ay narito. Ano ba? Ito, ang ganda nung ilang possibility. Diyan kayo higit na mag-focus kung saan meron kayong mararating pa, merong growth. I-divert nyo na lang yung inyong mga enerhiya sa posisyon, relasyon, na kung saan ay kayo ay may pagtaas pa. May pag-angat pa. So, paangatin nyo rin ang inyong pagiging practical. Ano pa't mapangahawakan ito. Huwag kayong magpatalo. So, pwede nyo lang maramdaman sa isang punto ngayong buwan. So, laban lang, tuloy lang. I-claim na natin itong success na ito. Gaano man yan kalaki, kabongga, kaliit. Pero may kasiyahan. May fulfillment. May happiness at kakontentuhan para sa inyo ngayong buwan, December 2023, Virgo. Hello, Libra. Ito na po ang inyong reading and let's start. December 2023, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay. Libra, December 2023. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra. Anong maiwan natin para sa mga Libra? Ayan, may pumabagsak-bagsak na dito. Libra, December 2023. Okay. Uy, kanina pa bumabagsak ang 8 of Cups sa mga reading. Merong susubok sa pagsubok ng buhay na ito. Lalaban at lalaban talaga ang lahat. Libra, December, ayan. May ilang cards. The Magician. Last one is in reverse. The 8 of Cups. Okay, may ilang cards dito. The 10 of Cups. Medyo marami pala sila, pero hindi natin ito pipigilan. Knight and Queen of Pentacles. So, ang ganda nito. The Empress card. Okay. Uy, may pag-highlight, guys, sa inyong connection, relationship, when it comes to family, lahat na to. 10 of Cups ay narito. The Empress, sa inyong love life, or kung meron na kayong mga anak, kids, may pagdidiin dyan. Parang yan yung matuturing yung kayamanan ngayong buwan. Diyan yung higit na ibibigay ang yung focus na very timely dahil ito na deserve ng bawat isa ang isa't isa. Yung attention na ito na maibibigay nyo. Merong susubok ulit. Merong magta-try. Why I feel na meron ditong pagkakasundo. The 10 of Cups, great indication ito na yung harmony, yung pagkakaisa ay aangat sa pamilya, sa inyong relasyon. So, merong reconnection, may family reunions, reconciliation, even may pagkakasundo, may pagkakaayos. Kahit sa yung sariling pakiramdam lamang ito. Maybe isang message ito for some of you na i-allow mo na yung pagkakalma sa iyong buhay. Para rin mas matanggap mo, of course, yung peace of mind na deserve mo. Especially kung meron kayong ilang tensyon na naramdaman itong mga nakalipas na buwan sa ilang relasyon na ito. Okay, or maybe isang message ito to spend more quality time this December, Libra, sa ilang taong malapit sa inyong mga puso. Ayan. Dahil yung pwede nyong mabuo na memories this month ay maaaring i-treasure nyo forever. Kumbaga, maibabaon nyo ito forever. Okay? Okay. Knight and Queen of Pentacles, angat yung pagbibigay nyo, yung pagiging generous nyo, yung sense of responsibility, yung bilang isang provider. Diyan nyo ilalaan. Sabi ko nga, umikot sa family or relationship, your siblings, may ilang ganap sa part na yan. Gusto nyo silang bigyan or mapagbigyan. Kahit sa simpleng enerhiya ito, or maybe nga po, isang indikasyon na yan yung paangat. Paangatin nyo ngayong buwan. Maring merong travel for some of you kasama ang ilang taong malapit sa inyong puso. May ilang party events, sabi ko nga, reunions. Kung saan, dyan kayo higit kasi maring pagtibayan rin ng samahan
or kung ano kayo bilang isa sa, bilang, bilang isa. Para bang nag-unite ang mga bagay-bagay this month. When it comes to work, relationship, work-wise naman tayo, about your money rin, yung sense of responsibility yan dito eh. Kaya naman naangat yung paglaban pa rin about your finances, manlalaban, patungo dun sa resulta na gusto nyong makuha. Walang imposible, lalo pa kung ang intention nyo dito ay yung love, yung ilang dahilan nyo kasi umaangat, yung inspirasyon nyo. Actually, okay, Eight of Cups reverse, parang ang dami nga share ni Monshal, just only take what resonate po, pagdating sa finances, sa true lang, kasi angat yung pagbibigay nyo. Maaring manamdaman ng ilan na parang mas mataas yung expenses this December kesa doon sa nakagawian. I mean, kasi nga ito na nga, ito yung month of giving, month of sharing. So, maaring mag-reflect ito for some na parang, kasi nga kusanin ito nga angat yung sense of responsibility, sense of giving, na kailangan meron kayong maibigay. At, nakikita naman, kasi nga, sharing is blessing, guys. Nanlalaban naman kayo. Magpupush kayo para higit na mabigyan rin ng prioridad ang usaping pera. At hindi yun imposible. Tatayo kayo sa inyong sariling mga paa. Manlalaban. Okay, para matugunan itong ilang pangangailangan kasi umangat dito. May paglalim ng connection this month, guys. About the love, hindi posible na may pag-spark din. May pag-bloom. Meron kayong may impress relationship-wise. Ang ganda. Parang andito lang yung security, yung comfort, and yung love na gusto nyong makita at maramdaman ngayong December 2023. Libra. Hi, Scorpio! Ito na po ang inyong reading December 2023. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio this month, December 2023, anong maiwan natin para sa kanila? Message, Scorpio. We'll be straightforward sa ating reading today, December 2023, Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga, ayan, may umaangat dito. Maiwan natin para sa mga taong ito. Ayan, paisa-isa rin. Scorpio. Ayan na. Okay, may ilang cards na dito. Uy. Knight of Pentacles. King of Swords. The Empress. Ten of Cups. Okay, may pagbibigay din dito unang pumasok sa aking isipan, Scorpio, December 2023, ang usaping pera. Knight of Pentacles, the Empress, dyan din pumapasok yung wealth. Okay, usaping income, budget, na maaring higit niyong pag-alaya ng inyong atensyon. Especially for those na nasa isang partnership, or kung meron kayong kasama, meron kayong kapareha na kasama kung saan mayroong involved na pera. Meron siyang pag-focus or pagbibigay din ng inyong isipan ngayong buwan. Para sa mas ikaaluan o yung security and stability na gusto nyong makita sa inyong buhay, pamilya, relasyon, the Ten of Cups ay narito. Ito rin naman ay para sa kanila, sa inyong mga dahilan. Kaya andito yung pag-focus at pagbigay nyo ng patuloy na aksyon kung paano kayo higit na mag-earn ng extra income. I feel dito na mas aangat yung kaalwanan, as I've mentioned, na-mention ka na ba? Mas merong improvement kayong makikita. Kasi nga, bibigyan nyo ito ng extra tuon eh. Or maybe isang message ito, guys, na pag-aaralan, higit na susiya sa atin, or re-assess, re-evaluate ang inyong income. Especially nga po, kung andito kayo sa posisyon kung saan meron kayong kapareha or partner. Halimbawa, partnership in business ito. May ilang possibility po. Just only take what resonates sa aking anumang mamimension. Pero, okay. Ito, dito naman tayo sa usaping pamilya bilang aking na-mention na rin. Speaking of family, the Empress, may pag-focus din, especially kung meron na kayong kids or meron na kayong anak. Merong pag-angat ng
Kumbaga, TLC ito, tender loving and care sa inyong mga kids. May pagtutok sa kanilang ilang nais. Syempre pa ito na, no? Umaangat yung, sabi ko nga, yung inyong inspirasyon, yung inyong mga dahilan. At gusto nyo silang mabigyan ng seguridad na mag-enjoy lang, na mapasaya, na mapaangat yung komportableng buhay. Sila yung higit rin na priority. Or, other messages, guys. Why I'm getting a message na merong something positive news when it comes to family. Kung saan higit yun ang mabibili or mabibigyan ng pag-aksyon, maibibigay yung kagustuhan ng pamilya. Mabibigyan yun ng proteksyon. Itong mga nais niyong makita para sa kanila. Walang imposible. Ang ganda ng umangat for you guys. May pag-usad, may improvement when it comes to money. Kaya naman, higit yung matutugunan itong nais niyong i-share na blessing para sa kanila. Ano lang, no? Kasi parang meron ditong umaangat lang na energy kung saan. Kasi sa realidad, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Parang meron lang medyo superior yung dating na magiging, sa sobrang generous niyo, angat yung generosity. Baka para sa ilan, merong maging higit na demanding or parang alam niyo naman sa sarili niyo na ginagawa niyo ang lahat at binibigay niyo ang lahat. Pero parang meron pa rin nagdi-demand. Kahit sa simpleng enerhiya ito mula sa inyo, okay? So, balance lang din. Kasi baka, kung hindi ito mag-reflect sa'yo, merong nakukulangan. Or merong makukulangan at one point ngayong buwan. Kahit pa alam nyo naman na eto, nanlalaban lang din naman kayo para sa ikabubuti ng lahat. Para dun sa pundasyon na gusto nyong mabuo. Sa pamilya, especially, 10 of Cups ay narito. Overall, may kasiyahan. The Empress, 10 of Cups. Kanina pa to actually umaangat. Ito na, very, timely na sa season of, party, season of events, season of giving. So, mag-enjoy lang. Maybe isang message din ito. I-enjoy ang buwang ito kasama ang mga taong mahal mo. Ngayong December 2023, Scorpio. Hi Sagittarius, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng kabay lamang po. Okay, we'll be straightforward sa ating reading ngayon para sa mga Sagittarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Message for Sagittarius, December 2023, anong maiwan natin sa mga taong ito? Sagittarius, message for Sagittarius. Message, ayan. May bumabagsak na dito, guys. Ayan. Uwe. Sagittarius, message. Tayo nga rin po pala, live na live rin sa ating YT. Guys, maaaring hindi ko lang mapuna yung questions niyo, Pero later on, try natin sagutin. Kung kaya pa ng ating energy. Justice card ay narito. The Judgment. Justice, judgments. Okay, may ilang bumagsak. 10 of Cups. Alam nyo, kanina pang bumabagsak yan. Bilang andito tayo ngayon. 5 of Cups reverse. Sa buwan kung saan, present talaga yung connection or even reconnection sa ilang taong malapit sa'yo. Pamilya. Okay? Kapareha. Talaga na-happy ako kasi parang andito talaga yung connection buong-buo. Merong maaring pag-aayos. Sagittarius, kung meron man kayong kinaharap na tensyon, conflict, kahit na simpleng pakiramdam na hindi okay sa ilang tao sa inyong paligid, life in general na, tayo po ay general message. May pag-angat nung katotohanan at pagtanggap dito, gayon din ang pagpapatawad. Merong reconciliation. Or maybe isang message ito na ibigay mo na to. Okay, bigay mo na to sa iyong sarili. Kahit pa, hindi ka makatanggap ng, sorry, or ano pa mang closure ang hinihintay mo. Maybe isang message, ayan na, nagbubakal na po ang munsyag. Isang message ito na ibigay mo yung peace of mind na deserve mo para sa iyong sarili. Lalo pa, dito na tayo. Season of giving, sharing, andito na yung kasiyahan.
Ibigay niyo yan sa inyong mga sarili. Okay? Ten of Cups, Judgment. Andito yung mga destiny. Merong rebirth. May ilang simulain. Higit kayong magiging balanse. Justice card, matatanggap nyo. Sabi ko nga yung deserve nyo. So, sa mas practical, isa-isa tayo If this is about your relationship, partnership, couples na pinagtibay na ng panahon at ilang pagkakataon, maring merong celebration, merong proposal, love, or marriage proposal ito. If hindi yun mag-reflect doon, sabi ko nga partnership, maring meron kayong papasukin na something kung saan merong halimbawa, collaboration na usong-uso ngayon sa mga influencer, ganyan, or may pagsama-sama, may pagtutulungan, at pag-uunawaan na ang ganda. May paglalim ng inyong connection as I've mentioned. Merong celebration, definitely. Na very timely rin, o nga, no? Bilang andito tayo sa inyong season, Sagittarius season, happy birthday po. Ayan. Nagse-celebrate nga pala tayo ng birthday ng mga Sagittarius. Pero mas seryoso ngayon, mas seryoso on the positive side naman na hindi kayo nasasobrahan. The Justice card ay narito. Meron lang ilang kaliwanagan ngayon. Meron kayong parang mahigit na mapagtatanto, higit na aakyat or aangat ang inyong pagpapasensya rin sa ilang tao sa inyong paligid. Or isang indikasyon nyo na dededmahin, okay, ang ilang parang kasi wala namang perfect na sitwasyon, relasyon na guys, dededmahin yung ilang nega. At magpo-focus kayo doon sa balance, kung saan kayo higit na magiging masaya. Ayan, pasensya na po sa doggies na tumatawal. Pero merong judgment, may katotohanan na pag-angat. May kalinawan, ayan. May hustisya. Matatanggap niyo yan. May ilan ding bagong simulain ang naghihintay sa inyo. Relationship-wise, especially, sa aking na-mention. When it comes to money, higit yung mapangahawakan ng inyong income. Four of Pentacles, makakapag-save. Or maybe isang indikasyon yan, na kahit andito tayo sa buwan ng pagbibigayan, deserve nyo na magtira para sa inyong sarili. Okay? Huwag labas ng labas o ng pabigla-bigla lang. Ipoproseso rin, pag-aaralan. Paangatan yung tamang responsibility kung paano nyo pinangahawakan ng inyong income. Ngayong buwan, December 2023, Sagittarius. Hi Capricorn, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading today. Capricorn, December 2023. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn. Message, ayan. Kumpol na agad-agad. The Seven of Pentacles ay narito. 7 and 7 of Swords. 7, 7. The Page of Swords, reverse. The Lovers. The Fool. And the Ace of Cups. Okay, so 7 and 7, may bilang the Lovers din ay narito. May pag-highlight sa inyong buhay pag-ibig, relasyon din dito, or partnership, partner in business na matatawag. May pang long term, kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo mangarap, kung paano nyo tutugunan ang bawat goal na gusto nyong makita. Bago pa man matapos ang taong ito, December 2023, monthly tayo guys. Magiging ready, actually nag 50-50, Ace of Cups, reverse, the Fool. So, for some of you, just only take what resonate po. Pero bago yun, parang gusto ko i-add tong about relationship. Parang meron ditong sikreto. About love, Maaaring merong secret lover na umaangat. The Lovers kasi ay narito. Secret lover. Biglang na-mention ni Moonchild for Capricorn. Na hindi niya mabigyan ng pag-aksyon ng nais niya para sa'yo. Maaaring nahihiya pa ito. Or merong ilang pagpaplano pa itong binubuo. Parang taking it slowly lang yung pag-action niya.
Slow lang yung paggalawan niya. Naghahanap pa ng tamang diskarte, ganun. Pero, the lovers, for those who are in a relationship couple, may pag-spark sa inyong mga love life, may pagbibigayan, ang balance lang, mas may pang long term. For single, again, maaring merong secret lover or someone na nakasilay na sa inyo dito. Okay, para sa inyo mismo, sa inyong mga personal na hangarin, maaring sa inyo itong higit na mag-reflect kasi gaano man parang pakiramdam nyo, you're ready to move forward or parang ready kayo to travel, ready na merong bigyan ng pag-aksyon, but at the same time, parang meron kayo ditong i-consider. At ito yung inyong mga sariling pakiramdam, Capricorn. It could be physically, mentally, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero ano lang din, pakiramdaman ang sarili. Dito guys, sa parte na ito, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Tutukan nyo rin, okay? Pakiramdaman ang sinasabi ng kasi andito yung excitement yes. But at the same time, baka hindi nyo napupuna mula dito sa ilang ganap, sa relasyon, trabaho, sa ilang goal nyo pa. Gusto nyo yung tugunan isa-isa Gusto nyo harapin. But at the same time, baka hindi nyo na napupuna, Capricorn, this month. Pagod na rin pala. Take it easy. Pahinga rin pag may time. One step at a time lang tayo. Huwag kayong magmadali. Makakarating din kayo doon. Kung para sa inyong isang bagay, posisyon, relasyon, yun ay parating sa inyo. Okay? One day at a time. Iwas sa pagka-pressure or pagka-overwhelm sa ilang bagay. Ayan, Capricorn, bilang tayo ay nalubat. So, mag-adapt lang ako ng ilang messages. Tuloy natin dito sa aking CP na way okay lang po ang quality, pero you will be ready this December na harapin ang ilang goal sa kaparehaman, personal na partnership in business or work ito, tutugunan yan. Pero sana wag nyo rin kakalimutan ang inyong mga sariling pakiramdam. Pahinga rin pag may time ngayong buwan, December 2023, Capricorn. Hi Aquarius, December 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong buwan. As usual guys, mensaheng gabay lamang po. Okay, so nalobat na po ang ating camera. Tuloy natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po ang quality for Aquarius, December 2023. Message. Aquarius, December 2023. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Aquarius, December 2023. Ayan. Bilang tayo pa rin po pala ay naka-live at nagtatahulan ng mga doggy sa labas. Pero ilalaban natin to guys na may umaangat dito. The King of Swords. Add pa tayo dyan. Aquarius. Okay. Justice. The Nine of Swords. Sige, add pa tayo dito. Okay, bumagsak na. Oh. The Eight of Pentacles. Aquarius. May ilang pag-aalala dito na umaangat. I know magiging diretso ako pagdating sa inyong trabaho or anumang pinagkakaabalahan sa buhay or kung nasa ng inyong tuon ngayon. Sa realidad, kahit pa kayo pare-pareho ng sign, guys, napakalawak ng astrolohiya kung saan na lamang. Okay? This is a general message. Kayo nag-iiwan ng higit na focus, yung agenda. Maaring merong ilang pag-iisip dyan na iiwanan kayo ng pag-aalala, ng pag-worry, na of course, ay hindi yun nakakatulong. Again, pwede ito yung may kaugnayan sa pera, trabaho, or anumang pinagkakaabalahan. Pero dito, the justice, i-claim na natin if ever mag-apply itong una kong na mensahe na naiiwanan kayo ng worry. I-claim po natin na matatanggap nyo ang hostisya. Okay? Para ditong the King of Swords, merong mapupersa. Merong walang ibang options kundi bigyan ng tugon para sa justice na deserve mo ngayong December. Parang ang seryoso ng dating ngayong December. Sana huwag kayong magpatalo sa worry na ito dahil hindi nyo deserve yan. Huwag kayong mag-alala. Ulitin ko, pinaparating ng cards na darating yung tamang justice para sa inyo. The justice card ay narito.
Pero ito isang bagay, guys, na isang proseso or isang tinatrabaho rin. Binibigyan ng pag-aksyon, paangat din yan. The Eight of Pentacles ay narito. Pero ano pat? Andito ang Justice. Mangingibabaw yung balanse sa inyo. Merong positive outcome tayong nakikita. I-claim na natin ito. Especially if ever mag-apply na parang merong pag-aalala sa inyong, sa isang punto this month. Okay. Ayan. Sumasang-ayon ng ilang doggies. Pero, okay. Why parang meron dito ring, merong asikasuhin. Kahit sa simpleng tensyon, pag-aayos ito na kailangan yung ayusin. Na pwede rin, again, unahin ko, trabaho, pera. Yung attention nyo kasi maaring matuon din dun sa progress na gusto nyong makita eh. At meron dito parang hindi nyo inaasahan, unexpected ang mga bagay-bagay. Pero sana huwag kayong maiwanan nung sumasang-ayon ilang doggies talaga. Tension na ito. Malalagpasan, mapanghawakan, walang problemang ibabato sa inyong buhay na hindi nyo magagampanan. Basta susunod lang kayo sa prosesong ito. Susundan, pagkakatiwalaan. Health-wise, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Huwag kayong mabalutan ng pag-aalala. Matatanggap nyo ang justice. May pag-alawan, may comfort. Okay? Or maybe isang message ito na tutulungan. Basta hindi kayo nasasobrahan. Susunod doon sa mga payo ng profesional. Halimbawa sa inyong mga doktor. Ayan. Sa mga health professionals. I-work out ang dapat i-work out. Para makita niyo yung progress na gusto nyong makita. This month. Tayo po ay monthly horoscope. Okay? Pero, na-mention ko yung unexpected, para kasi naming nais iwan ng cards, guys. Just only take what resonates. Unexpected, it could be a balita, informasyon, sorpresa. Kung saan, mabibigyan kayo na ma-workout ang mga bagay-bagay sa inyong paligid. Na sana ganun lang, kalma lang, magaan lang. Iwanan, okay? Yung ilang pag-aalala. Na alam nyo hindi makakatulong for you. At punan nyo itong, gusto nyo talagang makamit pa, na nasa balance, nasa wasto, na alam mong deserve mo. Okay? Magsaya rin. Kasi parang ang focus, ang serious ng buwang ito for you. Magsaya rin kasama ang kapareha. Ilang katrabaho, kaibigan. The Eight of Pentacles nag-highlight dyan. Maging open kayo sa ilang possibility ng kasiyahan. Paangatin nyo yung pagiging social nyo or sociable this month. Para rin ma-divert itong ilang isipin, especially kung mag-apply yon, okay? At one point, na alam nyo hindi makakatulong for you bilang December is all about love and fun and enjoyment kasama ang taong mga mahal mo. Ngayong December 2023, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading. Finally, last sign, December 2023. Will be straightforward sa ating reading today. As usual, mensaheng gabay lamang po. Live na live rin tayo ngayon sa ating YT. Okay, so, para sa mga Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, December 2023. Merong agad kumpol dito. The Queen of Cups ay narito. Ayan, the Five of Swords, reverse. The Eight of Wands, the Strength card, the Queen of Pentacles, and the Knight of Swords. So, may ilang cards na umangat. Okay. Kung meron kayong ilang delays or ilang kabagalan na naramdaman, Pisces, na may kaugnayan, unang-una na dyan, sa mas practical, the Eight of Wands ay narito. About travel. Halimbawa, ilang travel documents ito, papers, or dyan na natin papasok about legal matters. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild, pero dyan na rin yung lahat eh. About international agenda, or ilang documents ito, na mabusisi, mas seryoso. Five of Swords reverse is an indication na yes, maaring hindi naging madali. Nagkaroon ng struggle, delays, or even tension.
Pero, this December, i-claim na natin na merong something positive dyan. Okay? Merong balita dyan, impormasyon, kung saan makikitaan nyo ng mas merong paggalaw, merong progress. Okay? So, na-mention ko na yung travel sa mas practical. Maaaring merong travel this month para sa inyo Pisces. It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Pero dito, aangat din. Marahil dito kayo magpapalakas. Kasama ang ilang taong alam mong magpapalakas rin sa iyong enerhiya mula dito sa ilang laban na iyong kinaharap nitong, especially nakalipas na buwan. Maybe isang indikasyon yon to travel naman, to unwind, to relax. Pisces, deserve nyo yan. Paangatin yung energy. Anyway, ayan, sa CP nga po pala tayo nag-start dahil tayo ay nalobat na. Pero sana guys, Pisces, okay lang po ang quality. Anyway, you will be ready na maglagalag, maging open sa ilang possibility this month. Kung saan again, or maybe isang message ito, Queen of Cups po ay narito. Naibigay nyo naman yung sansa para sa inyong sarili. Kumbaga, regaluhan nyo naman ng something ang inyong mga sarili. Deserve mo yan, Pisces. Okay, kahit sa mga simpleng bagay lang, kung saan kayo higit na magiging masaya at malakas. Dito guys, iba-iba tayo ng paraan. Tanungin nyo rin ang inyong mga sarili kung saan kayo higit na magiging malakas. Kung saan aangat yung strength in you this December. Okay, pero merong movement, definitely, merong progress. Mas makakaramdam kayo ng improvement sa mga bagay-bagay. Mas aangat yung pagiging independent and provider nyo. Knight of Swords, Queen of Pentacles. Sige. Queen of Cups, Queen of Pentacles. Aangat nyo talaga yung kayo eh. Yung kakayanan nyo. May pag-highlight din sa inyong mga buhay karera. Na, ayan, may travel, no? May dumadaan. May paglaban pa rin kahit sa huling buwan na ito. Pagpapatuloy dito sa kailangan yung tugunan at ma-provide para sa, hindi lang sa inyong sarili, pero para sa miyembro ng pamilya o sa ilang taong malapit sa inyo. Sa true lang, kung if this is about career, may something progress. Guys, claim na natin na may something positive din po about your career sector. Family and career yung nag-highlight dito and also travel. Family, dyan mas may kasiyahan. Parang andito yung balance. You will be surrounded with love and strength ngayong buwan. Medical, hindi po isang medical advisor ang Monchag, pero kasi parang dito yung panlalaban pa rin yun. Para lalo pa kung kayo yung mga breadwinners, ayan. Sumasang-ayon na naman po ang mga doggies. May pagbibigay din doon sa breadwinners, marahil. Magpahinga rin, sa inyong mga paraan. Yung pinaka-umangat dito, the strength card. Kasi minsan kahit feeling natin, andito pa yung strength. It could be physically, mentally, emotionally. Hindi natin napupuna, pagod na pala. So, take some time off then, Pisces, of your busy schedule na makapagpahinga, nang makahinga dito sa ilang laban nyo Okay? Celebrate your wins, Pisces. Celebrate your small wins. Deserve nyo. Yung something para sa inyong sarili. Something gift naman. Kasi parang kayo yung provider dito Bilang Pisces, talagang generous at talagang may pag kayo mga puso nyo, very compassionate. Parang uunahin nyo muna itong ilang tao sa inyong paligid bago ang kayo. So, sana this time, yung kayo naman, kahit kayo na lang muna. Self-love, self-care, this December 2023, Pisces.